Okay, Mr. A, first episode natin ngayon. Kasama natin ngayon si Boss Kian, ang nag-open ng Filipino convenience store dito sa Toronto. Boss Kian, kamusta? Okay lang, boss. Kamusta ang negosyo ng Pinoy Mini Stop? Okay naman. Tuloy-tuloy lang. Sinusuportahan din ng mga kababayan natin dito. Grabe na, lahat ng Filipino products na sa Pinoy Mini Stop na. Sino nga ba si Kian Tan bago magkaroon ng Pinoy Mini Stop? Taga saan si Kian? Sa Pilipinas, ako, Valenzuela. Lumaki ako sa Valenzuela, yan, Caloocan. College ako sa UE Caloocan. Graduate naman ng college. Graduate IT IT yung ako course. nun, malayo sa business ngayon. IT ako nun, tapos programming. Kamusta? Nagtrabaho ka din sa Pilipinas? Nag-work ka din? Nagtrabaho ako dun, marami. Una, nag-call center ako, tapos naging admin sa school, tapos nagturo din ako. Naging teacher ka din? Naging teacher din ako, kaso college yun. Mga tinuturuan ko, programming. Matatanda pa nga sa akin yung mga tinuturuan ko. So, anong edad ka nung nagtuturo ka nun? Kasi 21 yata ako. 20 or 21 years old. pwede mo banggitin ang school yung... Valenzuela City Polytechnic College. Wow, galing Oo, mga college. College yung tinuturo ako, mas matatanda pa sa akin. So, ano yung mga pinagdaanan ni Kian bago siya mapunta ng Canada? Yun, nagtuturo ako nun. Kaso bawal ka nun eh. Naalala ko, bawal ka mag-work kasi naka-petition. Ang dependent, di ba? Kinuha kasi ako ng mama ko dito ng as caregiver. Yung caregiver yung mama ko, tapos kinuha ako. Dapat dependent ka, hindi ka nag-work. So yun, hindi ko dinedeclare yun na nagtuturo ako. Pagdating dito, PR na kami. Landed PR ka na. Landed PR na kami. So, nung pagdating mo dito, ano naging work mo? Ano mga struggle mo, mga pinagdaanan mo? Dumating ako dito, February ng 2015. Paglabas ko pa lang ng airport, grabe, snow agad, sobrang lamig. Tapos, kinabukasan yata or 2 days, nag-work ako sa agad, factory. First work mo dito? Oo. Factory warehouse ng mga CD. Uso pa yung CD nun eh. Ngayon wala na CD, Spotify na eh. Kasi sa may Brampton. Oo, sa Brampton ka nag-work. Bibigat nung binubuhat namin dun. Talagang pagdating mo dito sa Pilipinas, talagang trabaho mo iba, tapos pagdating mo dito, buhat-buhat ka. Yun nga, from teacher tapos naging factory worker ka dito. Tapos ano pa yung mga next na naging experience mo dito? Factory worker, tapos ako dun eh. Na-injury yung likod ko. Kakabuhat. Pagkabuhat kong gano'n, pinabuhat ako ng bibigat. Kasi box lang siya, pero siksik na CD. Pumitik yung likod ko. Hindi na ako makagalaw. Sa Pilipinas, di ka nagbubuhat ng gano'n, no? Dito, putik hataw eh. Parang isang buwan lang yata ako doon, tapos pumitik yung likod ko. Isang buwan din ako nakatrabaho. Sa nakikita ko kasi, yung transition mo na pang Pilipinas na ang ganda ng trabaho mo, experience mo, tapos nang pagdating mo dito, talagang magba-back to zero ka ulit eh. Ba't di ka nag-apply ng teacher dito? Or Sinubukan ko kasi parang natatakot pa ako mag-English nun. no, isa Barok-barok English ka. Bigla kang hihinto pag kinausap ka ng mga tao. Culture shock ka din talaga muna eh. Masasanay ka rin makipag-usap-usap. Lalo na yung mga tao dito, bigla ka pa naman babatiin sa daan. Oo, Hindi ka ready. Sila, no? Hindi ka ready, bigla kang how are you eh. Hindi mo alam sasagot mo eh. Tsaka ang daming adjustment pagdating mo sa ibang bansa talaga. Kaya struggle ng mga OFW na nagpupunta abroad. Talagang pagdating nila doon na yung kahit wala silang pamilya or may family sila dito, napakadaming struggle na talagang sisimulan nila ulit. Yung lengguwahe, yung trabaho, yung experience, di ba? Ikaw, nung nagsimula kang mag-work dito, ay naiisip mo na parang gusto mo na bang umuwi or... Oo, sobrang nakaka-depress dito lalo na yung winter. Kasi walang araw, minsan ilang oras lang magkakaaraw tapos nasa loob ka pa ng work. So papasok ka ng umaga, walang araw. Pagkalabas mo naman, gabi, wala pa ring araw. Hindi ka masisinaga ng araw. Iba talaga yung ng impact ng walang araw sa katawan. Parang nakakapagod din siya. Kasi yung pag-travel mo din sa mga commute ka ng bus, gano'n. Siyempre may wala ka pa sa sakyan pagdating mo dito, di ba? Wala, nagbabas lang ako dun.
Tapos layo na lalakarin mo. Tapos maglalakad ka pa sa snow pa, yung weather snow. pa. So ngayon, naisip mo nang magnegosyo, mag-business. Ano yung una mong binibuild na empire o business na tinatry mo dati bago ka mag-open ng Pinoy Mini Stop? Ano, marami tayong tinry nun eh. Actually tayo yun eh. Marami tayong tinry nun. Nag-try. Una, mga selling sa marketplace. Ganyan ginagawa ko dati. Tapos, nag-ano tayo, cake Nag-cake business. business. Pumatok na yung cake business natin nun. So nag-pandemic. Daming umu-order. Tapos biglang nag-pandemic. Tapos nag-pandemic. Dami talaga sagasaan ng pandemic na. Dami. Sunod-sunod na yung order natin nun eh. Tapos biglang balak na natin magtayo ng gahanap na tayo ng pwesto. Kaso biglang ka-pandemic, wala. Putol lahat. Sa Pilipinas, nagbe-business ka na rin. Sa Pilipinas, hindi. Hindi mo naisip mag-start ng business sa Hindi, Pilipinas. mahihayin ako dun. Parang nahihiya ako magbenta-benta nun eh. Ewan kung bakit. So, ibig sabihin nung pagpunta mo dito, parang na-boost yung confidence mo na gumawa ng Oo, para something kasing... na ano. Oo, parang maiisip, makakapag-reflect ka kasi dito na kung ano talaga yung gusto mong gawin eh. Sa Pilipinas kasi parang IT ako. No? Siyempre may direksyon ka na yun na yung iniisip mong direksyon agad. Pero pagdating ko dito, marami kang makikita eh, tapos marereflect mo na ito pala yung gusto kong gawin, hindi pala IT. Pero nag-IT rin ako dito. Bago. Nag-IT ka din. Nag-IT pa ako pala ng ano, nag-take ako nun ng parang short course dito na ano lang, yung parang English course lang. Pang IT. Yung pang mga newcomer. Tapos, after nung English course, hahanapan ka nila na related dun sa work mo dati sa Pilipinas. Oh. Tapos nahanapan nila ako dun sa Brampton. Nag-work din ako dun mga 3 taon. Tapos habang yun sa 3 taon na yun, doon ko na-realize na hindi talaga yung IT yung para sa akin. Wala. Every 6 months siguro kailangan mo may bagong technology na lumalabas eh. Yan, Kailangan mo mag-upgrade. Nakakapagod. Naisip ko, di para sa akin tong upgrade ka ng upgrade every 6 months. Pag guminto ka ng siguro, nainto ko na nang di ako nag-upgrade 2 taon eh. Napag-iwanan na agad yung mga certificate ko eh. Kung iba na yung hinahanap. So yun sabi ko, hindi pwede sa tamad mag-upgrade to. So ano yung pumasok sa isip mo nung time na yun? Yun na yung last na job mo. Tapos naisip ko mag-resign para mag-take ng ano. Marami kasing business course dito na yung libre. OSAP lang. Oh, yeah. So inisip ko, Government yun, di ba? nagtitingin-tingin na ako nun habang nagtatrabaho ako. Kasi yun, parang naset ko na sige, mag-resign na ako dito. Mag-enroll ako sa business course. Sa OSAP. Pasa lang ka sa akalaman ng mga viewers natin. Ano ba yung OSAP? OSAP. Like, government, Hindi ano ko ba lang yun? ibig sabihin niya, Ontario something. Yeah. Pero yung government, yun nagbabayad ng school mo para ano. Oo, pwede ka parang papautangin ka nila na walang interest na yata ngayon dati meron eh. Papautangin ka ng government ng walang interest para may pambayad ka sa tuition. Sagot nila yun, pati pamasahe, allowance. Dideclare mo lang dun yung monthly expenses mo. Tsaka income mo. Oo, papautangin ka ng government dun. Yun naman talaga maganda dito sa Canada, papautakin ka talaga ng government para makapag-aral ka, para makapag-upgrade ka kung ano man yung gusto mong course na kunin o gusto mong i-aim na gawin sa mga trabaho. Na mga college dito yung mga community college yata tawag nila doon. Ano yun, may program na yun. Tapos pag natapos mo yung program, meron ka nang naka-work na nag-aabang sa'yo na parang mamimili ka doon. Pwede mong applyan. Parang isang complete set na yun bago mo kunin. No? Yun ang maganda sa Canada. So after nun nakapag-aral ka, graduate ka, ilang years yung pinake mo? 3 years. Actually, hindi pa agad ako nag-aral doon eh. Kasi pagkatigil ko mag-work, yun, nagkakilala tayo. Actually, ano yun eh, bago mangyari pala yun, kumuha ako ng sasakyan. Before ka mag-resign. Mag-resign. No? Oo, so habang nag-work pa ako dun sa IT, kumuha ako ng sasakyan, yung Corolla. Oo. 300 a month yun eh. Parang 150 bi-weekly lang dati, wala pang interest rate. Zero interest yun. Grabe, mura pang sakit. 300 lang yun. Tapos nag-Uber ako. Nag-Uber lang. Uber passenger pa dati, wala pang Uber Eats. Nung nag-Uber ako, nakita ko kayang mag-sustain ng Uber ng ano eh. Actually, mas malaki pa yung kinikita ng Uber kaysa magkano ba kinikita ng isang Uber driver dito? Passenger yan, no? Dati siguro, pumapalo siguro ng 20. Dati pa yun 11. Anong year yun? lang yun. Ang mga 11.50 lang yung minimum nun eh. Tapos naging 14.
Ano year yun? Anong year ba yun? Mga 2017 siguro. 2018, ganyan. Kumikita ako nun naman, 25 to 35 dollars per hour. Tapos ano pa yun, malinis, walang tax. Pero siyempre yung gas mo, yung mga ibang Ayun lang, expenses mo, di ba? Oo. Sa tingin mo, advisable ba na talagang mag part-time Uber dito? Depende sa Dati. sasakyan mo. Mabagay, kung magastos siya sa gas. Marami factor. Depende sa sasakyan mo. Kung nakasedan kang ganyan, mag-Uber Eats ka. Malakas. Basta masipag ka lang, tsaka alam mo yung diskarte. Oo, kikita ka dun mga 20 to 20 plus, $30 dollars per hour. per hour. Tsaka maganda dun, hawak mo pa yung oras mo. Ayan, tama. So makakapag-aral ka kung anong gusto mong Ayan, oras. kasi habang naghihintay ka ng order or ng passenger, Ginagawa ko nga nun yung nag-aaral ako sa Seneca. Pag papasok na ako, kukuha ako ng mga order sa Uber Eats. so habang Habang papunta doon, meron ng at least nag-aaral ka, nag-Uber ka pa Uber din. Eats ako doon. After. Grabe naman. Kasi may bakante naman eh. Minsan nagiinom. Hindi, sasabay mo na rin yun. Syempre, hindi naman lagi puro trabaho. Kailangan mag-enjoy ka din paminsan-minsan sa buhay mo. Yun maganda doon hawak. So ilang taong ka nag-Uber nun? Tagal yun. 5 years siguro ako 5 nag-Uber years? Eats. So Uber never Eats, ka na talaga nag-work Hindi ako after mo nag-work nung... dun. Yun nga, nagka-pandemic. Doon na natigil din lahat. Nagka-COVID nag-stop ka na rin nag-Uber Oo, nun? nag-stop na rin ako mag-Uber nun. Nag-Uber pa ako ng mga unang ng pandemic. Kasi di ba pwede pa. Oo. Tapos tinamahan ako ng COVID. Hindi ka natakot nung time na yun? Muntik na ako mamatay nun eh. 50-50 ako sa hospital nun. Sabi, pag-question mo na ano yung feeling nung nagka-COVID nung... Yun din. Isa rin yung siguro yung COVID sa factor na marirealize mo na gawin mo na yung mga gusto mong gawin eh. Kasi hindi mo alam kung anytime pwede kang mamatay. Talagang mahirap. Oo, talagang mararamdaman mo yun kasi walang nakakaalam. Kahit doktor, di mapaliwanag kung anong sakit ko nun. Di ba? Naubusan ng oxygen nun, naalala ko. Sa hotel, kinuarantin kami. Sa hotel kayo nakakuha? Kami, pamilya si Jai tsaka si Shai. Tatlo kayo? Oo, pero ako iniwalay ako ng room kasi sobrang malala daw yun sa akin. Tapos talagang every 15 minutes siguro pumupunta yung mga nurse, chine-check lang ako na yung oxygen level ko. Tapos wala namang binibigay sa akin gamot. Tapos kinuha na nila ako ng dugo, sample. Wala namang binibigay sa akin gamot, di rin nila alam. Check lang nila. Suka ako ng suka. Lahat ng kinakain ko doon, sinusuka ko. Tapos nung bandang kinabukasan nun, parang nakita nila bumaba na super baba na yung oxygen level ko. Tumawag ng 911. Dinala na ako sa ospital. Pagdating naman sa ospital, walang mga doktor. Parang 12 hours ako doon naghihintay. So talaga mamatay na ako, umutla na ako. Parang pinagsasaksak nila sa... Yung pati yung mga nurse. Ewan ko parang yung mga fresh graduate na nurse pa lang yata yun kasi Nandun na sila. inaano ko dito, hindi nila makuha yung Ugat. ilang tusok. So, dun mo talaga yun, marirealize mo na kailangan gawin mo na yung mga gusto mong gawin kasi anytime mamatay ka na. Iniisip mo na talagang matapos na yung oras mo. Yun yung feeling mo nun na talagang susuko ka na. Oo. Hanggang sa Yun, gumaling ka. gumaling naman ako nun. Binalik na ako pero walang gamot nun eh. Wala naman silang binigay na gamot eh. Gumaling na naman ako bigla eh. Parang Tylenol lang gano'n. Ilang buwan nyo, ilang linggo kang nasa quarantine ng hotel? Oo, 12 days Tagal kami din, nasa hotel. Oo, tagal kami nasa hotel. Sa after nung pinalabas ka na? Oo, tinetest nila araw-araw yun. So, yun, pinalabas nila. Pag negative ka na, bibigyan ka yata ng 3 days. Pag nag-negative ka, Sa 3 days, tapos pwede na kayo bumalik. Nung paglabas mo, ano yung feeling mo nung... Kasi siyempre nung time na yun, naisip mo, parang ala na, no? Parang iniisip mo talagang anytime. Nung nakalabas ka, ano yung pakiramdam mo nun? Yung feeling mo na... Yun talaga, parang isipin mo 12 days ka doon ka lang sa loob ng room. Talagang makakapag-reflect ka eh. So buo na talaga yung loob mo na pagkalabas ko dito. Parang ka nakulong eh. Pagkalabas ko dito, gagawin ko itong mga to. Ano yun? Pwede mo ma-share sa viewers natin. Actually, kahit doon pa lang naghahanap na ako ng pwesto eh. Hindi pa ako graduate doon. Tapos yun, sabi ko talaga, magtatayo na ako ng kung ano man kaya nung naipon ko nun. Sasapalaran ko na yung, ano yun eh, parang life savings ko yun. Life savings ko yung ginamit ko dun sa pagtatayo ng business eh. Oo.
bahala na to. Pag ito pumalpak, kubos ang life savings simula pinagtrabahuan mo ng ilang taon. So yun na yung Pinoy Mini-Stop. Ay, siguro, yun eh. Yun na yung Pinoy Mini-Stop. So paano yung simula ang Pinoy Mini-Stop? Share mo naman yung ideas mo sa Pinoy Mini-Stop, ha? Yun kasi yung siguro sa pangalan, nung college kami, may tinatambayan kaming mini-stop dun sa may kanto ng UE Caloocan. Oo, sa Mini-Stop. Doon kami lagi magkikita. Kasi iba dati, wala pa namang cellphone. Basta, bago mag-start yung klase namin, mini-stop. Mini-Stop. Oo, mini-stop. Doon dahil sa mini-stop, lagi kami doon nagkikita. So, parang yun yung vibe na iniisip ko lagi. Pumapasok sa isip ko lagi na Mini-Stop lagi. mini-stop tambayan para mga tao. Baka doon mag-meet up, kakain, magbabanding, parang ganun. Maraming nangyayari sa mini-stop eh. Tapos doon nagkamos yung pangalan ng Pinoy Mini-Stop. Doon mo na siya Nilagyan ko lang ng Pinoy para hindi tayo Tsaka wala na yata mini-stop sa Pilipinas eh. So ano yung mga struggle mo nung time na yun? Siyempre hindi naman basta-basta magtayo ng business dito. Dami mga requirements, mga ganun. Oo, marami. Ano Yung yung mga pag-a-apply struggle ng mo lisensya, di ko rin alam yun eh. Marami lang tumulong talaga mga tropa. Tatanong-tanong lang rin ako sa mga tropa na Kung ano yung mga kung anong kailangan, ganyan. Wala talaga akong alam nun. Wala akong idea kung may papatakbo, bibili. Nag-uumpisa pa lang tayo. Ganap tayo ng mga shelvings Oo, yan. sa marketplace. Tayo lang yun. Tapos nag-rent tayo ng U-Haul. Yul. Tapos binuhat lang natin. Tayo lang. Nilagay na natin doon. Nilagay na pati pintura. Tayo lang nagpintura nung from scratch yun. Puro pinagbibili lang natin sa marketplace yun kung ano pwede ilagay dun. Ngayon, anong pakiramdam naman nung natayo mo na yung Pinoy Mini-Stop nung time na yun? Yung sabihin mo na first week mo na nag-run na yung business mo. Ano yung pakiramdam mo nun? Masaya na yun yung opening na. Tapos siyempre nagpuntahan yung mga tropa. Siyempre yung mga una mo namang customers dyan, yung mga tropa mo. Hindi pa nila alam yung lugar, di pa namamarket. So yung mga kaibigan, pumunta yun. Sila yung mga unang bumili-bili. Sa mga product, saan mo naman na naisip yung mga product na all Filipino naman yun, di ba? Una, yung mga supplier lang dito, yung talagang makikita mo sa Chinese stores, mga ganyan, kinausap ko, tinawagan. Yun, nag-supply sila. Eventually kasi, magtatanong yung mga tao yung mga customers mo Sasabihin nila kung ano yung mga kailangan nila. So ikaw, kailangan mong pakinggan yung sasabihin, mga hinahanap nila. Kahit talagang out of this world yung hinahanap nila. Kahit di mo alam, talagang kailangan mong pakinggan. Katulad nung mga beauty products, hindi ko naman alam yun So, ganun pala talaga, no? Pag may mga hinahanap yung mga customer mo. So, yun yung sa search mo ngayon, titignan mo ngayon kung saan mo makikita. Then, dun mo napapasok yung mga additional product mo. Siguro, mga items mo kailangan mo rin kumbaga experimental stage na magsasabi sila ng gusto nila. Try magpadala kahit 3. Tingnan mo kung mabebenta. Yung iba, mabebenta. Yung iba, hindi talaga. Pero kailangan mag-experiment talaga. Tapos malalaman mo na lang din. Magtatanong-tanong naman sila ng mga kailangan nila Organically, kung ano yung mabenta, kung ano yung trending. Malalaman mo na rin eventually. Ilang taon na ang Pinoy Mini-Stop ngayon? 2023. So magtatatlo na. Sa July. Ano masasabi mo ngayon sa mga tao na gusto din magtayo ng business nila? Tulad nung sa'yo or kahit anong businessman? Siyempre, pinagdaanan mo from Philippines na naging IT ka, teacher ka, kasi dumating ka dito, naging factory worker ka. Tapos ngayon, saka ng businessman. Ano masabi mo sa kanila? Iba-iba naman talaga Siguro yung first step ng pag-open ng business, alamin mo kung ano yung gusto mong gawin Yung after 5 years, ginagawa mo pa rin ba yun? Masaya ka ba kahit di bumenta? Yung masaya ka sa mga ginagawa mo kahit wala pang perang bumabalik sa'yo. Yung ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo and then yung bonus na lang yung pera na matatanggap mo. Kasi kung ang drive mo sa pag-open ng business yung pera, mayroon kasing up and down yung businesses. Pag nag-down ka sa kitaan, tas pera yung motivation mo, dun ka na matutuloy. Hindi ka talaga angat pag masusuko ka talaga kasi pag once na kuha mo na yung pinaka deepest struggle mo, then bibitawan mo yung business mo. Doon ka susubukan talaga ng talagang kaya mo siya buhayin ulit. So ngayon, successful na si Kian, na open 3 years na yung business niya, yung Pinoy Mini-Stop. Ano ba yung mga mabibili natin sa Pinoy Mini-Stop? Ano ba yung mga product niya doon? I-offer mo naman sa kanila. Baka mayroon tayong mga tiga Canada or tiga dito sa Toronto. Boss Kian. Marami yung mga wala sa Chinese store, mga hindi mo nakikita usually. Nandun sa Pinoy Mini-Stop, tsaka katulad ng mga Reno,
Usually kasi yung Rino dito, di ba? Sa iba gawa, sa Brazil, parang- tapos malata. Balasa. Oo, iba lasa. Yun yung mga Sa inyo, galing talaga Pinas. Galing talagang Pilipinas yun. Yun. Yung Mas talagang napakasarap pwede mo talaga. ipalaman sa pandesal, Pandesal, panghalo sa kare-kare ba yan? Oo, kare-kare. Oo, kare-kare. Yun Sa yung mga mga hinahanap kaldereta, nila. mga O, ganun. kaldereta. Tapos yung mga trending din na beauty products. Ano ba yung mga yun? Yung mga ngayon, Shepo Apu, yung mga drinks na pampapayat, mga Paragis tea, mga ganyan, beauty milk. Basta yung mga... Madami pala, no? Oo, usually mga babae yung orders dun. Beauty product, mga pagkain, no? Pagkain na galing Pagkain, Pilipinas. yung mga Tommy, Ay, mga Tommy, chichirya, gusto ko oo, wala dito nun eh. Tommy, Moby, mga chichirya na Mga usual na kinakain sa Oo. Pilipinas, sa no? Pilipinas, tsaka yung mga kinakain mo nung bata. Bata ka. Nakita ko may mikmik din dun eh. Mikmik. Nayosi ng mga bata dati. Tsaka may ano Mga din, batang Yema. 90s. Yema na, ano ba pala? Yema. Yema ni Lilian. Oo, galing talaga Pilipinas Galing yun. Pilipinas yun. Yun talaga yung legit na Yema. Sa ano pa mga produkto doon na paano? Para pag Marami. May pochi. Meron din kami mga fishbowl, kikiam, fishbowl kikiyam. hotdog. Yan Talagang yung fishbowl one-stop shop siya na nandun yung parang buong Pilipinas na yun. Kaya pag may pupunta doon, Yung pag pumasok ka doon, alam mo na sa Pilipinas ka talaga. sabi nila, para ako nasa Pilipinas, lahat ng mga binibili nila. Tsaka yung mga produkto kasi, may istorya. Hindi Oo. lang siya Basta, product o yung mga pupunta doon, lalo yung mga batang 90s na matatanda na ngayon. Mga 30 na. yung pagpasok mo doon, nakita mo, halimbawa, yung Tommy, may kwentong ano yun, dating yun eh. So, parang ito yung pagkain namin. Yung Mickey yung pag ginanon mo, may kwento din yun eh, kasi mabubulunan ka doon. No, usually, pag may mga pamilya doon, kunyari, mga batang 90s na magulang na ngayon, papakita nila sa mga anak nila yung mga di pa nakikita ng anak nila. Kasi mga dito, iba dito na pinanganak, dito na lumaki. Tama. Kukwentuhan nila yun na ito yung niyosi namin ng bata. Ganun yung mikmik. Yung Mickey. Kasi ito yung ano ko ng bata. Yung Tommy, yung ganun. Lahat, parang lahat may story, hindi lang siya produkto. So makikita mong nagkukwentuhan sila doon ng... Paganda naman ng Pinoy Mini Stop. Kasi pagpunta mo pa lang doon, talagang yung experience, yung buhay, lahat eh. Andun eh, makikita mo pagpasok mo sa palang sa Pinoy Mini Stop, yung buhay mo nung sa Pinas ka, dahil lang sa mga pagkain. Baga, maalala mo lahat eh. Ito pa, yung Pinoy Mini Stop ba? Kasi syempre, nasa Toronto ka. Paano pag gustong umorder ng sa ibang lugar? No? Ayun, meron din nga pala kaming shipping. So, nag-ship kami through Canada Post. So, kahit saan sa Canada, anywhere in Canada, kahit saang province, nag-ship kami dun. Message nyo lang kami sa Facebook page. Tapos, bibigyan namin kayo ng kung magkano yung shipping, ganun. Kasi varies, depende sa size ng box, tsaka depende sa lugar. So yun, kahit saan pala sa Canada, matitikman mo yung Filipino Oo. food or kahit frozen ba pwedeng orderin din? Yun no? lang yung frozen, di namin pinapadala. Oh. So yun, yung mga, basta message yun na lang Pinoy Mini Stop. Lahat ng details ng Pinoy Mini Stop i-send natin dito. Yun lang, lahat ng details i-send ko dito sa caption and yung mga page niya. May page ba ang Pinoy Mini Stop? Sa Facebook, usually Facebook, pag gusto nyo kami kontakin, Facebook, Pinoy Mini Stop Toronto. So, fb.com/Pinoy Mini Stop Toronto. O kaya search na lang Pinoy Mini Stop, lalabas yung yellow na logo doon na may check ng Facebook. Congratulations pala kay Boss Kian. 3 years na siya ngayon. 3 years na siya, July. na. Tapos yun lang. Maraming salamat, Boss Kian. Congratulations Thank you, tol. sa Pinoy Mini Stop. Thank you so Thank you, much. thank you. Sana supportahan nyo ako. Follow and share nyo and like nyo naman tong podcast na to. Episode 1. Next episode, comment nyo kung sino yung pangalawa nating interviewin. Maraming salamat. Thank you. Peace out.